Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa musika. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa musika, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check. Dapat may lapis, check. Dapat may notebook o sagutang papel, check. Hayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa pakikinig at pagsusulat. Alam mo ba na likas sa batang tulad mo ang pagiging masayahin? Na sa simpleng tugtog o awit ay sumasabay na sa pag-indak ang iyong katawan. Alam kong ikaw ay may natatanging kakayahan sa musika, kaya matututuhan mo ang kaugnayan ng ating kilos sa tunog na iyong naririnig. Para sa alamin, pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makasusulat ng stick notation mula sa tunog na napakinggan. Para sa subukin, makinig sa awit na may 3 bibe mula sa CD, radyo at iba pang gamit sa media. Damhin ang daloy ng awit, sabayan ng awit at malaya kang gawin ang kilos ng katawan na naaayon dito. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, komendeng ang mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Para sa balikan, natatandaan mo pa ba ang mga natutuhan mo sa nakaraang aralin? Pakinggan at awitin mong muli ang may 3 bibe. Anong galaw ng katawan ang nababagay rito? May 3 bibe akong nakita, mataba,
mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, komendeng komendeng ang mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. Para sa tuklasin, pakinggan ang paligid mo. Ano-anong tunog ang maririnig mo sa kapaligiran? Magbigay ka ng mga tunog na malalakas. Magbigay ka rin ng mga tunog na mahihina. Ano ang iyong nadarama habang pinakikinggan mo ang mga ito? Lubos ka bang nasisiyahan habang pinakikinggan mo ang mga ito? Anong kilos o galaw ng katawan ang nababagay rito? Pakinggan at awitin ang may tatlong bibe at sabayan ng palakpak ng kamay at padyak ng paa. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, komendeng komendeng ang mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak kwak. Para sa suriin, ipalakpak at ipadyak muli ang ritmo ng awiting may tatlong bibe. Maipapakita mo sa pagsusulat ng stick notation ang ritmo ng awit ayon sa iyong napakinggan. Para sa pagyamanin gawain 1, awiting muli ang may tatlong bibe.
Isulat sa inyong papel ang stick notation ng awit. Ilang linya mayroon tayo sa bawat measure. Para sa gawain 2, maglaro tayo. Kumuha ng 2 kasama. Hawakan ang baywang ng nasa iyong harapan at igalaw ang katawan habang inaawit ang may 3 bibe. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, komendeng ang mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Para sa isaisip, tandaan na upang maisagawa ang pagsusulat ng stick notation, kinakailangan ang lubos na pakikinig. Para naman sa isagawa, ipalakpak ang beat. Ito ay may repeat mark kaya uulitin ito ng isa pang beses. Para sa tayahin, upang maipakita kung gaano mo naunawaan ang aralin, markahan ng 1 to 3 ang tapat ng bilang kung gaano mo ito kahusay na naisagawa. 3 kapag buong husay, 2 kapag mahusay, at 1 kapag hindi gaanong mahusay. Para sa mga gawain, number 1, nakasusulat ng stick notation sa pamamagitan ng awit na napakinggan. Number 2, nakagagalaw ng tama sa kumpas sa mga awit na 4 meter. Number 3, natutukoy ang kumpas ng awit. Number 4, naka-aawit ng angkop sa kumpas. At number 5, nasisiyahan sa pagsulat ng stick notation ng isang awit. Para naman sa karagdagang gawain, sanayin ang sarili sa pagsulat ng stick notation sa pamamagitan ng pakikinig sa iba't ibang awitin mula sa CD, radyo at iba pa. Para naman sa aralin 2, sabayan sa indak at galaw, sasabayan natin ang mga awit o tugtog na ating napakinggan sa pamamagitan ng pag-indak o paggalaw ng ating katawan. Para sa balikan, pakinggan at awitin ang may 3 bibe, ipalakpak at ipadyak muli ang ritmo ng awitin. May 3 bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak, kwak-kwak-kwak, kwak-kwak-kwak. Siyang lider na nagsabi ng kwak-kwak. Tayo na sa ilog ang sabi,
Kumendeng kumendeng ang mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay iisa. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak, kwak kwak kwak, kwak kwak kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak kwak. Para sa tuklasin, makinig ka ng tugtugin mula sa CD o radyo ng awiting Ako Ay May Lobo at sikaping sabayan ng pagpalakpak ng kamay at padyak ng paa. Maaari mo rin sabayan ng pag-awit habang ginagawa ang mga ito. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pinili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pinili na lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Para sa suriin, ipalakpak at ipadyak muli ang ritmo ng awiting Ako Ay May Lobo. Maipapakita mo sa pagsusulat ng stick notation ang ritmo ng awit ayon sa iyong napakinggan. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pinili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, pinili na lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako, sa pagkain sana, nabusog pa Para sa pagyamanin gawain 1, awiting muli ang Ako Ay May Lobo, isulat sa inyong papel ang stick notation ng awit, ilang linya mayroon tayo sa bawat measure.
Sa gawain 2, matapos nalagyan ng stick notation, ay gagawin ang palakpak ng kamay at padyak ng paa sa awiting Ako Ay May Lobo ayon sa ritmo. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, pinili ng lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, pinili na lobo. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Sa pagkain sana, nabusog pa ako. Para sa isiisip, tandaan, binibilang natin ang mga guhit sa measure na kumakatawan sa kumpas upang matukoy ang time meter ng isang awit. Para naman sa isagawa, ipalakpak ang beat. Ito ay may repeat mark kaya uulitin ito ng isa pang beses. Para sa tayahin, upang maipakita kung gaano mo naunawaan ang aralin, markahan ng 1 to 3 ang tapat ng bilang kung gaano mo ito kahusay na naisagawa. 3 kapag buong husay, 2 kung mahusay, 1 kung hindi gaanong mahusay. Ito ang mga gawain. Number 1, nakasusulat ng stick notation sa pamamagitan ng awit na napakinggan. Number 2, nakagagalaw ng angkop sa kumpas sa mga awit na 3 meter. Number 3, natutukoy ang kumpas ng awit. Number 4, nakaaawit ng angkop sa kumpas. At number 5, nasisiyahan sa pagsulat ng stick notation ng isang awit. Para sa ating panghuling gawain, ang karagdagang gawain, sanayin ang sarili sa pagsulat ng stick notation sa pamamagitan ng pakikinig sa iba't ibang awiting mula sa CD, radyo at iba pa. Maraming salamat mga bata. Tandaan, maipamamalas natin ang kahalagahan ng musika sa pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng angkop na kilos kaugnay ng mga awit na naririnig. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing, patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #ProjectAppear. Paalam!